The latest news, national issues, the political scene, and conversations with prominent personalities. All these firsthand at the forefront. Ellie San Fernando stood out in the recent House Tri-Committee hearing on fake news, where vloggers and influencers were summoned to address their alleged roles in spreading misinformation. While others offered emotional apologies, San Fernando took a firm stance, urging public officials not to be overly sensitive to online criticisms. He also made waves with his bold promise to accept only a minimum wage salary if he gets elected as a party list representative through Kamanggagawa. What drives him to take such an unflinching stand and amid mounting scrutiny and political pressure? With us this morning, live at the BNC studio, is the first nominee of Kamanggagawa party list, Ellie San Fernando. Good morning, Ellie. Good morning, Attorney Karen. It's good to be back here. It's good to have you back here. Let's talk about the House Committee hearing. What did you feel at that time in terms of just taking a strong stance with respect to the investigation on online spread supposedly of disinformation? Attorney Karen, may problema talaga sa disinformation and fake news. And we welcome itong hearing ng Kongreso para i-address itong widespread na pagkalat ng fake news and disinformation. Makikita natin doon sa mga resource persons, very wide. Yung hindi lang mga bloggers, hindi lang mga vloggers, meron din from government officials. Pero ang punto namin dito, bakit parang may diin doon sa mga vloggers patungkol dito sa pagsispread ng fake news. Kaya yun yung tinindigan namin doon sa loob ng Kongreso na wag ipukol yung atensyon ng Kongreso doon lang sa mga bloggers and vloggers. True, there is a problem about fake news and disinformation. Pero hindi lang yan sa mga bloggers and vloggers. At ang nakakatakot dito, Attorney Karen, parang ang definition ng fake news nako-conflate doon sa pagmumura, hindi pagiging disente doon sa lengguwahe. So medyo problematic yung ganung take, Attorney Karen. But let me take a step back. Nakapag-agrihan na ba kung ano yung meaning ng fake news? Because we formerly had here a vlogger, former press secretary, Attorney Trixie Cruz Angeles, and she did say that wala rin sa kanilang guidelines kung ano ba ang fake news. Because meron nga naman, if you say that the root word is news, then ang kinoconsider news traditionally would be coming from mainstream media, whereas if you have vloggers, kaya nga vloggers, kasi vlog lang, which means it's a commentary by someone who's not supposed to be delivering news in the way that we understand it. Nagkaroon na ba ng resolution dyan? That's the problem, Attorney Karen. Kasi walang malinaw na definition ng fake news doon sa Kongreso. So parang, yun nga, pinupukol yung atensyon doon sa mga nagbablog. And what's more dangerous, Attorney Karen, gustong i-regulate yung pagsasalita, pagpapahayag ng damdamin ng mga ordinaryong Pilipino patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa, sa ating lipunan. Sabi nga nung isang congressman, yung mga mga vlogger, hindi ordinaryo. So malaking problema yun, Attorney Karen. Kasi kailangan nating magkaisa muna, ano ang definition ng fake news? Ano yung definition natin ng disinformation and misinformation? Kasi nagagamit yan as a smoke screen. And it is a tool para ipatahimikin yung mga critics, yung dissent. So kaya nga kami mga social media personalities, pinatawag doon at buong tapang na humarap. Kasi gusto naming tindigan na yung ginagawa o pinapahayag namin sa aming mga platforms, ayun yung nararamdaman ng ordinaryong Pilipino. So kung halimbawa, minura o pinoint out yung mga kamalian ng gobyerno o ng mga public officials natin, automatically ba dapat tignan yun as fake news, misinformation, disinformation, o baka kailangan tignan yun na legitimate and valid na expression of frustration, of anger, of distrust sa ating mga public officials. So very dangerous
yung pagpakete, yung pagpackage ng fake news doon sa mga nagpapahayag lang ng kanilang damdamin using social media platforms. Yeah. Meron bang guideline kung ano ang vlogger? Kung merong silang definition of a vlogger, because if you're an individual that posts for the first time, or mga nakatatlong post ka pa lang, konti pa lang yung followers mo, but you do have voice criticisms, would that be considered a vlogger? Actually, kung technical lang na definition ng vlogging, anyone na merong cellphone or smartphone, nag-video siya sa sarili niya, nagsalita, it can be considered as vlogging. Kaya malawak yung sinasaklaw na gustong i-address ng gobyerno natin. Kaya ibabalik ko, totoo may disinformation, totoo may fake news, pero hindi yan nanggagaling lang sa mga nagbablog, sa mga vloggers. So kailangan nating i-address yan kasi maraming aspeto na dapat tignan patungkol sa disinformation, sa fake news. Yeah. Hindi lang yan patungkol sa mga nagbablog, sa may mga platform katulad ko. Meron bang nag-attend from mainstream media na pinatawag din? Because sometimes, merong mga recently lumabas na galing din sa mainstream media, tapos meron palang pagkakamali. So, for those who comment naman ng mga social media, like just the ordinary citizens that comment online, fake news kayo. And they're saying this to mainstream media naman. But I suppose if we were to think, okay, fake news, then if you're mainstream media where you have this structure that someone's supposed to be vetting the information, then that might fall under the definition of fake news. But meron bang na patawag nga na mainstream media? Alam ko, Miss Attorney Karen, merong mga pinatawag na mainstream media. Meron ding mga print media na pinatawag doon sa tri-committee hearing. Pero ang kapansin-pansin nga, ang pinakamarami, yung mga bloggers tsaka mga vloggers. Kung mapapansin, itong mga pinatawag, yung mga very vocal sa mga issue ng lipunan natin, yung mga nagkikriticize sa ginagawa ng gobyerno. So kapansin-pansin yun kasi more than 30 ata kami na nandoon sa tri-committee hearing na merong mga social media personalities. So kaya kung i-address nga itong patungkol sa fake news and misinformation, disinformation, patawag dapat lahat. Mainstream media and even government officials, mga politiko, dapat sila rin i-address itong pagpapakalat ng maling impormasyon. Kasi hindi lang yan nanggagaling dun sa mga nagbablog, sa mga nagbablog. Nangyayari yan all throughout our country. May napansin ka ba in terms of dun sa mga pinatawag, whether their criticism is addressed towards this administration in particular? Because I was just at The Hague last week, and in one of our interviews with Vice President Sara Duterte, with a group, someone asked her kung alam niya ba na ang mga pinapatawag lang daw sa mga Congress hearings are those that criticize the administration or those that seem to be supporting former President Duterte. So parang meron silang ganung questions. But Vice President Sara answered that it's one of her observations na yung mga allied or those that are not criticizing this administration, ang hindi naman pinapatawag. So parang meron daw one-sided lang. Yeah, that's true, Attorney Karen. Kasi kung mapapansin mo, may mga DDS vloggers talaga doon. Very vocal naman sila. They are supportive of the former President Duterte. I'm not a DDS. Merong binabanatan natin lahat ng mga dapat banatan, pero kakaunti lang kami. So ikaw, at least sinasabi mo na hindi ka DDS. Yes. And yung mga criticism mo applies to everyone, including former President Duterte. Pero bakit napatawag ka pa rin? Yun, hindi ko rin alam, Attorney Karen. Kasi lahat naman, kung titignan doon sa platform ko, lahat ng mali, banatan yan. Kung tama naman, nasa katwiran, di suportahan natin. Pero ang kapansin-pansin nga, ang mga pinapatawag, karamihan, I'm not sure kung yun talaga ang policy ng Kongreso, pero karamihan ng mga pinapatawag ay yung very vocal against what this administration is doing. So baka hindi ko alam kung ano ang rason doon. Bakit hindi ipatawag yung iba pang mga vloggers na ako rin mismo, Attorney Karen, biktima ako ng disinformation, misinformation, fake news. Sinasabi, bayaran daw ako ng nakarang administrasyon.
Pero yung mga vloggers, mga supporters ng current administration, you cannot see them na umattend doon sa committee hearing. Hindi ko nga alam kung naimbitahan sila eh. So, may problema sa kung papaano tinitignan, ina-address ng Kongreso yung problema ng pagpapakalat ng fake news, misinformation, and disinformation. At kung gusto niya na i-address talaga ang problemang ito, patawag niya lahat. So, from the pro-administration bloggers, anti-administration bloggers, yung mga ordinaryong Pilipino, gaya ko, at ng mga mainstream media, patawag lahat yan. Only through that, ma-address natin holistically itong usapin ng pagpapakalat ng maling impormasyon, Attorney Karen. Meron bang resource person na constitutional law expert? Because when we're talking about limiting yung speech or yung expression, it does impinge on constitutional rights to freedom of speech and freedom of expression. I don't know, Attorney Karen, kung merong na-imbitahan na constitutional law expert. Pero as you can see doon sa last tri-committee hearing, yun din yung aming stance. Protected speech kasi, yung pagsasalita. Kahit namurahin ang mga public officials, kahit na sila ay gisahin o banatan, dapat hindi sila balat sibuyas. No other than the Supreme Court has repeatedly said that. Yun din ang binanggit ko sa tri-committee hearing na walang puwang sa public service ang mga balat sibuyas na mga public officials. At kung yung binabanggit ay nakapatungkol naman doon sa kanilang official function, hindi dapat problema yan kasi part of protected speech yan eh. True, may limitation, Attorney Karen, ang freedom of speech. Lalong-lalo na kung inaatake mo, sinisiraan mo yung isang tao sa kanyang personal capacity. But when the speech is directed towards the official function, especially of a public official, hindi dapat yun masamain ng ating mga public official. After all, sino ba ang nagpapasahod sa mga public official? Mamamayan naman eh. Mga manggagawa, mga ordinaryong Pilipino. So baka instead na tignan o i-take against ng mga congressman yung mga binabanggit nitong mga vloggers, or any ordinary Filipino people na nagsasalita sa social media, baka mas magandang gawin ng ating mga congressman introspection. Ginagawa ba nila yung trabaho nila na maayos? Nire-resolve ba nila yung problema ng bansa natin? Bumababa na ba kahirapan? Yung mga ganyang mga issue ang dapat natugunan. Kasi kapag tinugunan yung mga issue na yun, Attorney Karen, hindi naman magiging problema na yung mga tao magsasalita. Pero nagsasalita yung mga ordinaryong Pilipino, especially against our public officials, because they cannot see na tumutugon itong mga congressmen natin, mga public officials natin, doon sa mga hinaing ng mamamayan. Nasabihan ka ba kung anong specifically types of blogs mo na naka-offend sa mga public officials? Wala naman, Attorney Karen eh. Pero pag tinignan naman sa social media ko, talagang maanghang yung ginagamit ko na lengguwahe. Can you give us an example? Ano bang criticisms yung palagay mo makakasakit sa public officials? Take for example, yung sa PhilHealth. Tapos sa national budget, Attorney Karen. Corruption issues. Issue ng mga manggagawa. Just recently, nag-upload ako ng content sa TikTok. Sinabi ko, itong mga congressmen pala natin, tingin nila, sapat ang minimum wage ng mga manggagawa. So binira natin sila doon. Kasi hindi nila pinag-uusapan yung usapin ng sahod ng mga manggagawa eh. So in the context na lahat nagtataasan na, presyo ng bilihin, pamasahe, utilities, services, ang gobyerno off-tangent yung kanyang priority. Sa halip na magkaroon, pwede pala magkaroon ng sandamukal na hearing, Attorney Karen, even walang pasok ang Kongreso ngayon, pwede pala ipatawag yung mga congressman eh. Pero sa halip na i-address tong mga issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, nauubos yung oras natin at yung resources ng gobyerno, every time na magpapatawag ng hearing, doon sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Sa halip na magkaroon ng mga kapaki-pakinabang na batas, take for example, itong tri-committee hearing, supposedly dapat magkaroon ng mga pag-uusap tungkol sa mga batas natin, maprotektahan yung karapatan ng mamamayan sa free speech. Pero ang nangyayari dito sa tri-committee hearing, ang ginagawa ng mga congressman natin, tsaka ng mga politiko natin, ginagawa nilang avenue ito para sitahin itong mga nagkikriticize sa kanila. So, mali tingin ko may mali doon sa yung paano i-address
ng ating mga congressman yung problema. Kasi kapag papakinggan natin yung tri-committee hearing, Attorney Karen, malaking oras ginugol ng mga congressman natin sa pagsisita. Meta, mga congressman. So, totoo na dapat may managot dito, Attorney Karen, sa pagpapakalat ng fake news and disinformation. Totoo But you're yan. saying na kailangan pangkalahatan Yes. na ang ipatawag. Huwag Yes. lang mamili doon sa mga Yes. critical of the Yes, exactly. administration or public officials. Yes, exactly, Attorney Karen. Idagdag ko lang, kung mapapansin din natin sa tri-committee hearing, kapag hindi gusto ng mga congressman natin yung naririnig nila sa mga resource persons, halimbawa ako inimbitahan, I was summoned as a resource person. Pag hindi nila gusto yung naririnig nila doon sa nagsasalita, pinuputol nila. Tapos, pinagbabantaan nila, you're under oath. Alam naman namin pare-parehas na we are under oath. Alam namin pare-parehas yung rason kung bakit kami umattend doon at yung rason kung bakit may tri-committee hearing. Pero ang problema, dito sa mga congressman natin, pag di nila gusto yung naririnig nila, parang binubuli nila yung mga resource person natin. So paano natin ma-address yung problema sa fake news, disinformation, and misinformation kung ang ginagawa naman ng mga congressman natin hindi patungkol doon sa batas. Ang ginagawa nila ay pambubuli sa mga resource person. We will not back out. Pero yung iba nag-apologize at yung iba got emotional as well. Ikaw siguro mas nakakausap mo sila directly kasi kami nakakanood lang kami nung proceedings. Ano ba yung pakiramdam nila? Were they emotional and apologizing because they really felt remorse suddenly? Or ano ba yung, or when you're saying bullying, is it more a result of bullying, yung pag-iyak nila or pag-apologize? I cannot speak on their behalf, Attorney Karen. Pero kung panonoorin natin tri-committee hearing, talagang todo-todo panggigisa ang ginagawa ng mga congressman natin sa mga resource persons. Siguro, yung ibang mga vlogger, nag-apologize, nag-sorry, kasi tingin nila may mali doon sa kanilang ginawa. Pero again, even if hindi nag-agree ang mga congressman natin, halimbawa ko, kahit hindi ako nag-agree doon sa sinasabi ng mga resource person doon, pagtatanggol ko pa rin yung karapatan nila na magpahayag ng kanilang damdamin. Ibang usapin, Attorney Karen, yung pag-address doon sa fake news and disinformation at yung pambubuli ng mga congressman natin. Kaya nga, noong nandoon tayo sa tri-committee hearing, pinakita natin na nandito lang naman kami para magpahayag ng aming damdamin. And it is a constitutionally protected right. When you raise the issue that public officials should not be thin-skinned, yung na dapat hindi balat sibuyas, ano yung naging reaction nila? Did you explain why they should not be thin-skinned? Because even in our laws on libel, iba ang standard. Pag public figure ka, Attorney Karen. yung burden of proof nag-iiba rin. Yes. So, it is something that's recognized in our law that pag public official ka, mas merong ability to criticize or to point out issues that relate to you. Ano yung naging reaction nila dito? Paulit-ulit na sinabi, Attorney Karen, Congressman Abante, hindi siya onion skin, hindi siya balat sibuyas. Pero pag pinakinggan natin yung tri-committee hearing and even previous tri-committee hearings, parang kabaliktaran naman yung nangyayari kasi naging paulit-ulit, Attorney Karen. Nag-spend ng ilang oras na tinatanong, bakit mo ko minura? Paulit-ulit na ganun ang sinasabi ng mga congressman natin, Attorney Karen. Ba't mo ko minura? Bakit mo ko kriniticize sa iyong platform? So, yun ba ay hindi pagiging balat sibuyas? At ito binabanggit ko, Attorney Karen. Kung ayaw ng mga congressman, ng mga politiko natin and public officials na makriticize sa ginagawa nila, baka hindi para sa kanila yung pwesto nila, yung posisyon nila. At wag nilang angkinin yung posisyon na yan. Kahit na i-criticize sila, kahit na sabihan sila ng mga masasakit na bagay, okay lang dapat yun para sa kanila. Kasi when they entered public service, yung bahagi ng kanilang private life ay naisantabi na. So, kaya dapat open sila sa kritisismo ng mga taong bayan, ng mga ordinaryong Pilipino. Well, this is supposed to be in aid of legislation, kaya nga may ganong hearing. But merong ibang oras na nagamit just for some of the congressmen to elicit information with regards to criticisms against them personally. Pero nagkaroon ba ng mga questions that at least relate to
yung misinformation na ang victims ay hindi public officials. If this is really meant to address legislation related to misinformation and fake news. Meron naman, Attorney Karen. Actually, wini-welcome ko personally yung binabanggit ni Congresswoman Geraldine Roman na magkaroon ng Digital Council of the Philippines para magkaroon ng self-regulatory council or body patungkol dito sa paglaganap ng fake news and disinformation. So welcome yun. Hindi lang malinaw sa akin, at sa mga taong bayan kung ano ba talaga ang gusto ng Kongreso. Kasi ang binabanggit nila, we have to regulate social media. We have to regulate yung speech, yung pananalita ng ating mga ordinaryong Pilipino. May problema doon, Attorney Karen eh. Kasi I do not agree na gobyerno ang magtatakda kung ano ang fake news, kung ano ang disinformation. Kung may dapat mag-regulate sa mga netizens, sa mga gumagamit ng social media platforms, walang iba kundi mga ordinaryong Pilipino rin, mga netizens din. Take a look at Twitter or X, for example. Merong community notes eh. Yeah. So yung mga you can contribute kung may alam ka na ito yung totoo, then you can put notes. Yes, exactly, Attorney Karen. Tao mismo, taong bayan mismo, yung nagre-regulate sa kanyang sarili. Parang katulad ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Isa yon sa gusto namin na mangyari. May self-regulation among vloggers, among bloggers. Kasi totoo, we all recognize merong fake news. May paglaganap ng fake news. At mas malala pa ngayon, Attorney Karen, kasi may inauthentic behaviors na tinatawag eh. Mga AI, deepfakes, mga blogger, mga accounts na walang muka. Pero grabe kung makapagpalabas ng mga mapanirang impormasyon. Oo. Or yung comments din. I mean, Yes. I noticed that when I look at comment sections of YouTube, TikTok, like other social Yes. media platforms, even Facebook, na merong mga comments tapos pag tinignan mo, parang napaka-bias and then you see, parang mukhang troll account lang. Kakabuo lang nung account. Oo. So is that something that they are also covering in terms of, this information can also come from supposedly public sentiment and this comes from fake accounts, Yes. trolls, na-address ba yan? Lumabas naman yan doon sa Tri-Committee hearing, Attorney Karen. And we welcome that na kailangan talagang sugpuin yan. I am very supportive of that sa pag-regulate ng social media. Lalong-lalo na dito sa inauthentic behaviors na tinatawag. Kasi laganap na yun. Ngayon, papalapit ng eleksyon. 2025 election. Sandamukal na mga troll accounts, mga newly created accounts na nagsispin ng narrative. Yeah. But usually, the ability to hire or to create troll farms are people na mas merong political machinery Yes. or at least may ability. Yes. May kaya nilang makabayad. So, it's usually people who have the resources, the money, and then can organize a campaign, right? So, paano nila tinitignan itong issue na to? Because yung vloggers, usually, this is what I've noticed, yung vloggers, they usually like just real individuals and they operate on their own. Pero pagka may troll farm, mas organized na group na taong may resources yon. So, paano nila ini-investigate yung area na yan? Tama, Attorney Karen. Halimbawa sa akin, mukha ko nga mismo nakalabas sa mga social media platforms. Pwede akong singilin, pwede akong kasuhan anytime. Pero itong mga politiko, tignan natin yung mga Facebook accounts nila. Ito, totoo nangyayari to. Pag pumunta ka sa mga Facebook pages, Facebook accounts ng mga politiko, may mga senador ngayon, may mga tumatakbo sa eleksyon ngayon. Pag tinignan mo yung mga nagko-comment, mga hindi totoong mga tao eh. Baka nga naggumamit lang ng pangalan, tapos merong muka, gumamit din ng ibang muka, tapos nagko-comment, nagsaspam doon sa mga comment section na nagke-create to ng nagbubuo nga, nagsispin sila ng narrative eh. Kaya dapat... Na favorable to them. Yeah, favorable to them. Kaya dapat, imbestigahan din. May mga tumatakbong senador ngayon, Attorney Karen, na pag tinignan mo yung mga Facebook accounts nila, very supportive lahat nung nandun sa comment. Pag tinignan mo isa-isa, mga walang followers, mga kakagawa lang nung kahapon ng mga accounts, bakit hindi imbestigahan yun? Bakit hindi sila ipatawag? Kung tunay na gustong i-address ng gobyerno itong paglaganap ng fake news. Nakakatakot kasi yan, Attorney Karen, yung ngayon may AI, deepfake. Kahit sino pwedeng maging biktima sa atin eh. Kung nangyayari yan sa mga
politiko, mga public officials, it can happen also worse sa ordinaryong Pilipino. And that is why, ang paninindigan namin, kailangan i-regulate ang paggamit ng social media, pero ang regulation should not come from the politicians themselves. It should be regulated by the netizens. Taong bayan mismo ang mag-regulate sa kanyang sarili. It is doable. Doable yan, Attorney Karen. Meron na sa X, sa Twitter. Pwede rin gawin yan doon sa social at sa ibang social media platforms. And if I may add, Attorney Karen, social media platforms also should be held accountable. Yeah. Kasi nagagamit yung kanilang platform at hinahayaan nila na magamit yung kanilang platform sa pagpapalaganap ng mga maling impormasyon. Wala namang nakuhang matinong sagot doon sa representative halimbawa ng Meta. Wala bang nakuha na... Tinatanong, Attorney Karen, kung responsable rin ba kayo sa paglaganap ng fake news, ng disinformation? Hindi nila masagot na yes or no. They should be held accountable also. They should be put into account. But to ask an entity to also regulate kung ano yung linalabas sa platform, that's difficult. That's easier said than done. But yes, Attorney Karen. I think perhaps having mechanism like notes that would allow people that are reading to check us against other resources and other insights would help. But again, this would really require a lot of discourse and also investigation before we come up with legislation. But I think you're right in terms of constitutional infringement, kailangan maingat when it comes to freedom of speech and expression. Doon naman tayo sa sinabi mo na you're willing to accept minimum wage kung manalo ka as a party list representative. Ano yung pinanggagalingan nito? Because, Congress, government salary naman talaga dapat yan. Yes. But what is that even possible? Ang pinagagalingan ko kasi dyan, Attorney Karen, hindi maitaas kasi yung sahod ng mga manggagawa. Halimbawa, binanggit ni Presidential Spokesperson Claire Castro na yung taas pamasahe sa LRT, say for example, wala na daw silang magawa patungkol sa bagay na yan. So kung wala silang magawa patungkol sa bagay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, the easiest thing that they can do is to raise the wages of the workers. Pero even yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawa, hindi nila magawa. Hindi nila siniseryoso yan. Merong nakapending ngayon na legislated wage increase. Kung seryoso ang gobyerno na i-address yung kahirapan, pagdami ng mga nagugutom, ng mga manggagawa, pwedeng i-certify as urgent yan. Problema, hindi gumugulong yung usapin ng pagtataas ng sahod So kung ang banggit ko doon, kung manalo, halimbawa, ang party list namin sa Kongreso, at hindi pa rin pag-uusapan yan, ako na mag-a-adjust. I will take minimum wage only, that's 645 pesos a day. Bilang pagpapakita na seryoso kami doon sa paglaban para sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Congressmen, ang sahod nila ay 300,000 a month. Malaking pera yan, Attorney Karen. So kung sila, nakikita nila na sapat na siguro yung sahod ng mga manggagawa, at yun yung rason ba't hindi nila pinag-uusapan yung pagtataas ng sahod, baka kailangan mag-adjust ang mga congressman. Baka dapat maging minimum wage earner din sila. Para sila mismo makaranas ano ang buhay ng pagiging minimum wage earner. Kasi you can only, baka siguro kailangan nilang maranasan ano yung hirap ng pagiging minimum wage earner para bumilis yung kanilang aksyon dito sa usapin ng pagtataas ng sahod, Attorney Karen. Kaya yun ang pinanggagalingan ko, Attorney Karen. Kung hindi kaya ng mga congressman, ng nasa kongreso, ako na mag-a-adjust. 645 na lang, tatanggapin ko. Pero paano mo i-address yung mga issues na hindi ma-afford ito generally ng business sector or this might make Philippines less competitive? Attorney Karen, ilang beses na rin na-refute yung mga arguments na sinasabi pag tinasahod ng mga manggagawa, malulugi ang mga negosyo. Take a look at example dito sa mga kakalabas lang na top 50 richest individuals. Every year, year by year, pataas yung kanilang net worth. Pero yung sahod ng mga manggagawa, kanilang mga manggagawa, nananatiling barat. Every year, tumataas yung labor productivity, yung nagagawa mismo ng mga manggagawa na produkto at serbisyo. Year by year, tumataas ang gross domestic product, kita ng ekonomiya natin. Sino nakikinabang doon? So it doesn't trickle down? Yes, yes, Attorney Karen. Ellie, sorry we are out of time, okay. but thank you so much again. Thank you. And
Lastly, meron pa bang future hearings daw on fake news? Merong mga pinasabpi na Attorney Karen eh. So we are waiting, baka merong susunod pa na... So kahit malapit na election, magkakaroon pa. And we will be happy to attend. Kung masamon ako uli, I will be happy to attend the Tri-Committee hearing again. At hindi ka takot makulong kung Hindi sakali, naman on contempt? Magdadala na lang po ako ng damit para just in case ma-contempt, edi ready na ako doon, Attorney Karen. Okay, thank you so much, Thank you, Attorney Ellie San Karen. Fernando. And good luck with the elections. Thank you, Good luck Attorney with your Karen. party list. Thank you. We will have Okta Research when At the Forefront returns after a short break.